ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno, sapagkat walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pinuno na naghahari sa kasalukuyan ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapamahalaan ay sumasalangsang sa utos ng Diyos, at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap sa kanilang sarili ng kahatulan. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, hindi may tatanggi ang pagkakahati ng opinyon at damdamin ng mga mamamayan patungkol sa pamumuno ng ating mga pinuno, partikular na ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kritiko at oposisyon ay patuloy nag-aakusa at bumabatikos, habang mailan na tila uhaw sa kapangyarihan at handang gawin ang lahat upang makamit ito. Sa gitna ng kaguluhan at pagkakahati-hati, ating tignan ang pinapanggit ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan patungkol sa bagay na ito. Ano nga ba ang pinapanggit ng Biblia at mga turo nito para sa ating Pangulo, pati na rin sa mga mamamayan, at para sa ikauunlad ng ating bansa na may alituntunin ng pagkakaisa, paggalang at pagmamahal sa ating kapwa? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dating ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo, at milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas at kaliwanagan. At ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock, at hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinabukasan mo. Click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon. Sinasabi sa Romans 13 verse 1-2, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno, sapagkat walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pinuno na naghahari sa kasalukuyan ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapamahalaan ay sumasalangsang sa utos ng Diyos, at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap sa kanilang sarili ng kahatulan. Ang paalalang ito mula sa Biblia, mula sa ating Panginoong Diyos, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa ating mga lider, sapagkat sila ay inilagay sa kanilang posisyon ng ating Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyanong Filipino, tayo ay tinawag na magkaisa at magtulungan, hindi lamang para sa ikabubuti ng ating sarili, kundi pati na rin sa ating bayan. Sa gitna ng mga hamon, ang pagkakaisa, ang paggalang sa ating mga pinuno ay mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Ang Pilipinas ay Kristiyanong arkipelago. Ang mga aral ng Biblia ang batayan bilang pagiging isang Pilipino, sapagkat ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga pinuno at sa ating bansa. Ang Biblia ay puno ng mga talata na nagtuturo tungkol sa pagkakaisa. Sa Ephesians 4 verse 3, sinasabi nito, magsikap kayong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang isang simpleng pagtutulungan. Ito ay isang banal na utos, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, ipinapakita natin ang ating pagtalima sa kalooban ng Diyos at ang ating pagmamahal sa kanyang simbahan. Sa Colossians 3 verse 14 sinasabi naman, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig,
na siyang tali ng kasakdalan. Ang pag-ibig ang siyang nagtutulak sa atin upang magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito ang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit at handang maglingkod sa kapwa. Ang paggalang sa ating mga pinuno ay isa rin sa mga aral na tinuturo ng Biblia. Sa Romans 13 verse 1, malinaw na sinasabi, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno sapagkat walang kapamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pinuno na nangaghahari sa kasalukuyan ay itinalaga ng Diyos. Ang ating mga lider, kabilang na ang ating Pangulo, ay itinalaga ng ating Panginoon Diyos upang gabayan tayo. Bilang mga Kristiyano, responsibilidad nating ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanila bilang tanda ng ating paggalang sa ating Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyanong Filipino, may natatangi tayong papel sa pagpapanatili ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Sa Philippians 2 verse 3-4, nakasulat, huwag ninyong gawin ang anumang bagay dahil sa pagkakampi-kampi o dahil sa kapurihan ng sarili, kundi sa kapakumbabaan. Ipalagay ng bawat isa ang iba na lalang mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa ang kanyang sarili lamang, kundi ang bawat isa naman ay ang mga bagay ng iba. Ang ating kababaan ng loob at pagnanais na unahin ang kapakanan ng iba ay susi sa pagkakaisa. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos nang hindi minamahal ang ating kapwa at ang ating bayan. Sa unang Juan 4 verse 20, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang ating pag-ibig sa bayan ay dapat magmula sa ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa at paggalang sa ating mga pinuno, ipinapakita natin ang ating tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay ng lakas sa ating pananampalataya at pagkakaisa. Sa pangalawang Chronicle 7 verse 14, sinabi ng ating Panginoong Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag na aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking muka at talikdan ang kanilang masamang lakad, kung magkagayoy, diringgin ko mula sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, ipinapakita natin ang ating pagsuko sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang ating hangarin na magkaisa para sa ikabubuti ng ating bayan. Bilang mga Kristiyanong Filipino, may tungkulin tayong magpakita ng mabuting halimbawa sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, tayo ay nagiging ilaw na nagsisilbing gabay sa iba. Sa Mateo 5 verse 16, sinabi ng ating Panginoong Hesus, magpakita nga ng gayong ding kaliwanagan sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at magbigay kalwalhatian sa inyong Ama na nasa langit. Ang ating kabutihan at pagkakaisa ay nagbibigay daan upang makita ng iba ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ang pamilya ay isa sa mga pangunahing unit ng ating lipunan. Ang pagkakaisa sa pamilya ay mahalaga upang magkaroon ng matatag na komunidad at bansa. Sa Efeso 6 verse 1-4, ang mga anak ay tinuturuan na igalang ang kanilang mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa kagalitan ang inyong mga anak, kundi iyong turuan sila sa saway at aral ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at paggalang sa loob ng pamilya, nagiging mas maayos ang ating pamayanan. Ang pagtulong sa kapwa ay isang mahalagang aspeto ng ating pagiging Kristiyano. Sa Galatians 6 verse 2, sinasabi, magdalahan kayo ng mga pasan sa isa't isa at sa gayoy inyong ganapin ang kautusan ni Kristo. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal na siyang nagpapatibay ng ating pagkakaisa. Ang simpleng mga gawaing tulad ng pag-abot
sa nangangailangan at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad ay nagpapakita ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, tinatawag tayong magpalaganap ng kapayapaan. Sa Mateo 5 verse 9, sinasabi ng ating Panginoon Jesus, mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi isang estado ng pagkakaisa at pagkakasundo. Bilang mga Kristiyanong Filipino, dapat tayong maging instrumento ng kapayapaan sa ating pamilya, komunidad at bansa. Ang ating mga lider mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang antas ay may malaking papel sa pagpapanatili at pagkakaisa ng kapayapaan. Sa unang Timoteo 2 verse 1-2, hinihimok tayo ni Pablo na manalangin para sa ating mga pinuno. Ipinamamanhik ko nga una sa lahat na ang pamanhik, mga panalangin, mga pagtulong, mga pagpapasalamat ay gawin ng lahat ng mga tao, ang mga hari at lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ang pagdarasal para sa ating mga lider ay nagpapakita ng ating paggalang at suporta sa kanila. Ang ating bansa ay pinagpala ng Diyos ng mayamang kalikasan. Bilang mga Kristiyano, responsibilidad natin ang pangangalaga sa kalikasan. Sa Genesis 2 verse 15 sinabi, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inalagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang pagpapakita ng ating pasasalamat sa mga biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa huli, ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Filipino ay isang biyaya at tungkulin na dapat nating pahalagahan. Ang pagkakaisa at paggalang sa ating mga pinuno ay hindi lamang para sa ikabubuti ng ating sarili, kundi pati na rin sa ikabubuti ng ating bansa. Sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, tinatawagan tayong mahalin ang ating kapwa at ang ating bayan. Sa pamagitan ng mga aral ng Biblia, tayo ay ginagabayan upang maging mabuting mamamayan na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa ating bayan. Tandaan natin na sa bawat kilos at salita, tayong mga Kristiyanong Pilipino ay may responsibilidad na ipakita ang pagmamahal at pagkakaisa na nagmumula sa ating pananampalataya. Sa ganitong paraan, ating may papakita ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano at isang tunay na Pilipino. Sa bawat takbang at desisyon na ating gagawin, tandaan natin laging isentro ang ating Panginoong Diyos at ang pagmamahal sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging tunay na Kristiyanong Pilipino na nagmamahal sa bayan at sa ating Panginoong Diyos. Sa ating pagkakaisa at pananampalataya, magagawa nating magtulungan upang makamit ang isang maunlad at mapayapang bansa na patuloy na nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po Panginoon sa topikong aming pong narinig at nakita na ang pagmamahal po sa aming kapwa, pagmamahal sa aming pinuno, pagmamahal sa aming pamilya at maging sa aming bansa ay ito po ang pilar ng tunay na pagiging Kristiyanong Pilipino. Tulungan po kami Panginoon na magkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa iyo. Makamtan po namin ang kapayapaan ng pag-iisip. Masilayan po namin ang tunay na kaligayahan ng buhay. At makita po namin ang isang karangalan na nagmumula po sa inyo na kami po'y magiging mapagkumbaba dahil mamanahin po namin ang tunay na kaunlaran at kaligtasan na aming matatamo buhat sa aming Panginoong Kristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos, pagpalain ang aming bayan, pagpalain ang aming mga pinuno, pagpalain ang aming Pangulo. Salamat po Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.